what they can do. Actually, we have given RCDG one kapitan. Hindi ko kitas. Kung makikita nyo, let us go back, these slides, tingnan natin yung specific task nila. Very short lang yung specific task na back. Yung task na heading for CDCs under us, kasi siyempre hindi namin pwedeng utusan diretso ang the whole RCDG, because RCDG is not open to us. But we have 4 CDCs, majority of the ang task ng 4 CDCs namin is that prepare to expand. Now this is isa lang specific task, so iwanan sana namin yan sa CDC commander to derive their flight tasks. We have given samples na at the end of the day what we are doing, kagaya ng mga save, yan, ILS, reborn, lahat ng ng tasking namin to the RCDG hindi nga kami pwede mag-utos diretso sa RRUs, sa RCDG lang doon natin nandaan. And these are the activities we can both do. We understand the mandate of the RCDG pero sana what we are hoping to, I hope you can expand. That is the basic task, expand, so that it will complement our IS operation. We understand that hindi kukunti ang expertise pero we are available. We are available in conducting training. For example, itong mga ito, kaya namin ituro yan. Lahat ng yan. And then, once you get the expertise, baka meron din kami matutunan sa inyo. Kasi limited din yun namin, hindi kami mahusay sa training ng ROTC. So that way, we can make our operations complementary. Itong mga battalions namin, tsaka CMO company namin, they have the expertise. For example na lang, meron kaming mga school symposium sa mga colleges. I hope it's out of their parang curriculum nila na requirement. Pero we know that CDC can influence to conduct the symposium. Tapos hindi lang yung ROTC. But majority of the students population. At pagka kinantak natin yon, siguro alam naman nila kung ano nangyari sa ROTC. Ang topics namin will be how to become productive students or citizens of the country by being aware of kaya nga parang awareness yun, awareness seminar. In that way, pagka ganon, skill na natin. Kung makikita nyo sa situation kanina sa enemy, so actually na-reduce na yun marami kalaban dito ng araw sa mga we believe na sa mga infantry units, line units sa gaya ninyo, bihira lang yung nakakaintindi ko anong trabaho ng nasa ARISCOM. Like you, galing din ako sa field na matagalan, like Colonel Isles. But nung pumunta kami dito, akala namin yung ARISCOM RESCOM talaga yung sabihin pahinga. Pero hindi ganun yung trabaho dito. Maraming challenges din. Una-una, base sa mission ng ARISCOM, mobilizable, really mobilizable reserve force na ang sources, mga sources nitong reservists natin, unang-una mga ROTC graduates,
basic ROTC graduates. Nandiyan na rin kasama rin advance. Yung mga APGO natin na na-deactivate. Actually, dalawang klase yung ano natin. Yung APGO natin nag-perform na military civil service. And pagka na-deactivate na yung company nila, may basic training automatically na i-yan sa service. So ito yung isang program pa namin na hindi pa na-implement yung pag-close ng mga company quarters ng reservists, although ito yung time pa ni General Iliosa, yung coordination ko sa kanya na formally ma-release itong mga CAPGO natin members as reservists. Active siya pero military auxiliary service ng kanila. Kasi yung reservice natin ngayon na nasa reserve, civil auxiliary service. So when we say military service, military auxiliary, they are performing tasks in support sa ating mga active units. Nandiyan sila, nagagamit sila sa operations, combat operations sometimes. While dito sa auxiliary service, na service natin, purely on CM o sa intelligence, limited intelligence level. So, other than that, yung mga graduates din ng yung retired, mga personal natin, retired na gustong ma-incorporate. Officer at nagkaya nito yung business. Pag-retire niya, nagpa-incorporate so nandiyan siya. Ito, purely kung lang ito, voluntarism on the part of the retirees. Kung gusto nila magpa-incorporate. Si General yan, o, nagpa-incorporate yan. Meron yan. Anyway, sir, next time siguro yung supercard namin. Then, lahat ng mga product ng mga mag-graduate ng mga DCP organization nakapasok yan. And of course, yung mga gumag-graduate ng paaro, mga training, mga service na rin natin yan. Pero nandun sa mga iba. So ito yung mga sources ng ating reservice na ino-organize. Sa ngayon, dito sa Region 4 ANP, ongoing yung special training sa military training. Walang gastos ang RP dito. In coordination sa mga local officials, nakaka-recruit tayo ng per municipality ng company site sa volunteers from the local barangay officials, na nagsusuporta sa pagkain ng mga local officials.